October 2023, isang barangay sa Camarines Sur. May isang kapitan na namatay daw sa attack sa puso. Pero pagbaba ng kabaong, nakita ng lahat. Walang puso sa dibdib niya. Literal na nawawala. At ang pinaghihinalaan ng buong barangay. Isang 70 anyos na albularyo na dating kaaway niya sa eleksyon. Kabanata 1. Yenji Kabaong NA walang puso. October 14 na, 2023, Barangay San Isidro, Camarines Sur. Umuulan na parang buhos ng langit. Walang kuryente sa buong bayan simula pa noong bagyong Egay. Sa gitna ng plaza, nakatirik ang maliit na chapel na gawa sa nipa at kawayan. Puno ng tao na basa't nanginginig sa lamig. Sa harap ng altar, may kabaong na kulay puti. Simple lang, walang bulaklak na mamahalin, dahil daw baon sa utang ang pamilya ng namatay. Ang namatay, si Kapitan Rogelio Caproj Villanueva, 7 taon ng kapitan. Matigas ang ulo, matapang sa harap ng mga tao, pero sabi ng mga matatanda, may ibang kapangyarihan daw siya kapag gabi na. Noong una, akala ng lahat natural lang ang pagkamatay, attack sa puso habang natutulog. Ganon daw talaga kapag tumatanda. Pero noong oras na ng libing, nang buksan na ng mga taga-embalsamo ang damit niya para lagyan ng abuloy na barya sa bulsa. Bigla na lang may sumigaw ang isa sa mga lalaki. Wala siyang puso. Toto. Bukas na bukas ang dibdib niya sa ilalim ng barong. Kita ang mga tadyang. Pero walang laman. Arang may malinis na humukay at kinuha lang ang puso niya habang natutulog. Walang sugat sa labas. Walang dugo. Arang hinila mula sa loob ng katawan niya nang hindi man lang gumising. Tumakbo palabas ang mga babae. May mga nanangis, may mga nagdasal, at may mga matang nakatingin sa akin. Sa akin na nakatayo sa pinakadulo ng chapel, nakashoot ng itim na jacket na basa ng ulan. Ako si Mang Berto, 73 taong gilang, albularyo, at dating kalaban ni Kapitan Rhodes sa eleksyon noong 2016 na. Dahan-dahan akong lumapit sa kabaong. Hinawakan ko ang malamig niyang noo. Tiningnan ko ang mga mata niyang nakapikit. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, natakot ako ng husto. Dahil kahit patay na siya, may ngiti sa labi niya. At alam ko kung para kanino yung ngiti na yun. Para sa akin. Dahil ako ang huling taong nakipaglaban sa kanya nang buhay pa siya. At ako ring, ang taong pinaghihinalaan ng buong barangay na gumanti. Pero hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam na ang puso niya. Hindi ko kinuha. May ibang kumukuha. At simulang gayon, hindi na ako ang manggagamot lang ng barangay na ito, kundi ang susunod na biktima. At yan ang dahilan kung bakit ako mismo ang magkukuwento sa inyo ngayon. Dahil kung hindi ko sasabihin ang buong katotohanan, baka bukas, sa libing nyo naman, walang puso na rin ang makikita. Kabanata 2. Yenji simula ng digmaan. Bumalik tayo sa taong 2016 na, Barangay San Isidro pa rin, Camarines Sur. May eleksyon ng kapitan. 2 pangalan lang ang nakasulat sa balota na talagang pinag-usapan ng buong bayan. Rogelio Caproj Villanueva at ako, Mang Berto Magtanggol, ang albularyo. Matanda na ako noon, 66 anyos, pero malakas pa ang katawan. Mula pa pagkabata, kilala na ako sa pagpapahid ng lana, pagbubulong ng orasyon, paggamot ng mga hindi may paliwanag na sakit. Kung may namamatay na hayop ng walang dahilan, ako ang tinatawag. Kung may bata na biglang nakakasakit tuwing bagong buwan, ako ang hinintay ng mga magulang sa may pintuan. 8 taong gulang pa lang ako nang turuan ako ni Lola saling ng mga dasal na hindi nakasulat sa Biblia. Sabi niya, ang orasyon, Berto, hindi para yumaman, para lang makatulong at makaligtas. Pero noong 2016 na, nagbago ang lahat. Nagdesisyon akong tumakbo bilang kapitan. Hindi para sa pera. Dahil nakita ko kung paano pinahihirapan ni Caproj ang mga mahihirap.
Inautusan niyang magbigay ng abono ang mga magsasaka kahit wala nang maiuwi sa bahay. Kung sino ang tumutol, biglang nawawala ang kalabaw. Kung sino ang nagsasalita, biglang nakakasakit ang anak. Isang linggo bago ang botohan, ginanap ang meeting di Avan sa plaza. Nasa entablado si Kaprouge, nakangiti, nakashoot ng puting polo, may logo ng barangay. Ako naman, nakatayo sa ibaba, nakashoot lang ng simpleng shirt na may print na serbisyo, hindi negosyo. Habang nagsasalita siya, biglang tumahimik ang mga tao. Dahil nakita nila, ang pinakamalaking kalabaw ko, si Bante, na nakatayo sa may gilid ng plaza, biglang tumumba. Dugo ang lumabas sa ilong at bibig. Patay sa loob ng ilang minuto. Walang sakit. Walang tama. Parang may humila ng buhay niya mula sa loob. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Kaprouge. Hindi para makipag-away. Para lang magtanong. Kap, alam ko kung ano ang ginawa mo. Hindi kita isusumbong sa pulis. Pero tigilan mo na ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tapos ngumiti. Yung ngiti na nakikita mo lang sa mga taong alam nilang may kapangyarihan sila na hindi mo kayang labanan. Berto, sabi niya, hindi mo ako kailangang takutin ng dasal mo. May mas malakas pa sa orasyon mo. At kung gusto mong makita, maghintay ka lang. Darating yan sa pamilya mo. Hindi ko siya pinatulan. Umuwi ako. Gabi rin yun, habang natutulog ang buong bahay, narinig ko ang mga anak kong umiyak. Pumasok ako sa kwarto nila. Ang panganay ko na si Ramil, 12 anyos, nanginginig sa kama. Mainit na mainit. Ang bunso kong si Annalyn, 7 anyos, nakatingin lang sa kisem at binubulong-bulong. May itlog sa ilalim ng bahay natin, tatay. Kinabukasan, nagyukay ako sa ilalim ng bahay namin. Sa may poste ng silong, nakabaon ng halos 1 dangkal. Isang itlog na itim. Hindi itlog na manok. Maliit, makintab, at kapag hinawakan mo, parang may tibok sa loob. Alam ko na noon, nagsimula na ang digmaan. Hindi sa botohan, hindi sa plaza, kundi sa mundo na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. At ako, isang matandang albularyo, hindi na makakaatras. Kabanata 3, Yenji Oration 80 Yenji Unang Salo. Matapos kong makita ang itlog na itim sa ilalim ng bahay, hindi na ako nag-aksaya ng oras. 3 gabi akong hindi natulog ng tuluyan. 3 gabi akong nagdasal ng mga orasyon na ipinagbabawal na ng simbahan mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang Latin ng Bicol, tawag nila, mga salitang hindi na alam ng mga paring ngayon, pero alam pa ng lupa ng San Isidro. Unang gabi, pumunta ako sa lumang sementeryo sa may likod ng simbahan, bandang 2:00. Walang buwan, puro ulap. Dala ko lang ang isang puting kandila, isang basong tubig na may asin, at 7 pirasong bawang na binilugan ko ng pulang sinulid. Sa tapat ng libingan ni Lola Saling, ang nagturo sa akin, ako umupo. Binulong ko ang orasyon ng 7 kapag tatwa. 7 beses kong binanggit ang pangalan ni Kapitan Roach. At 7 beses kong hiniling na may balik sa kanya ang lahat ng itim na ipinadala niya sa amin. Habang binubulong ko ang ika-6 na pag-ulit, biglang humina ang hangin. Parang may humigop sa paligid ko. Narinig ko ang mahinang tawa. Tawa ng babae. Matanda. Familiar. Pag-angat ko ng tingin, nakatayo sa labas ng rihas ng sementeryo ang isang matandang babae na nakaputi. Mahaba ang buhok na puti, nakababa hanggang baywang. Pero ang mga mata, wala. Puro puti lang. Ngumingiti siya sa akin, pero hindi gumagalaw ang bibig. Parang may ibang nagsasalita mula sa loob niya. Hindi ako natakot noon. Galit ako. Tinignan ko siya ng diretso at sinabi ko sa wikang Bicol na alam kong naririnig niya. Kung gusto mo akong kunin, kunin mo akong ngayon. Huwag ang mga anak ko. Biglang nawala siya, parang sinipsip ng dilim. Kinabukasan, 5:00 na umaga pa lang, may sumigaw sa barangay hall. Nakatumbang si Kapitan. May pulang marka sa lig. Parang sinakal.
Pumunta ako roon kasama ang mga tao. Nakita ko si Caproach na nakahiga sa sahig ng opisina niya. Walang malay. Pula ang lig, parang hinigpitan ng lubid. Walang puso. Tinignan siya ng mga barangay tanod, patay na raw. Pero ako, alam ko hindi pa tapos. Dahil ang marka sa lig niya ay eksaktong hugis ng rosaryo na suot ko noong gabing yun sa sementeryo. Habang inilalagay siya sa stretcher, biglang bumuka ang mga mata niya. Itim na itim. Walang puti. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Yung ngiti na parang sinasabi, "Pasalamat ka at buhay ka pa." Tapos biglang bumangon siya. Sa harap ng lahat. Walang nagsalita. May mga babaeng hinimatay. May mga lalaking tumakbo. At si Kapitan Rouge, na wala ng puso sa puso, nagsimula ng maglakad palabas ng barangay hall na parang walang nangyari. Sa bulsa niya, nakita ko ang isang pirasong itlog na itim. Gaya na nahukay ko sa ilalim ng bahay namin. Sa gabing yun, naintindihan ko na hindi lang kulam ang ipinadala niya. May mas malalim pa. May kontreta siyang ginawa na hindi lang buhay ang kapalit, kundi kaluluwa. At ang unang salo, nanalo siya. Hindi pa ako handa. Pero sa pangalawang gabi ng orasyon ko, magbabago ang lahat. Dahil sa pangalawang gabi, hindi na ako ang pupunta sa sementeryo. May darating sa bahay namin na hindi na tao. Kabanata 4, Yenji paghahanap ng puso. Pagkatapos ng pangalawang gabi ng orasyon ko sa sementeryo, hindi na ako naglakas loob na umalis ng bahay. Dahil alam ko, kapag lumabas ako, may papasok. At hindi ko na kayang iwan ang mga anak ko ng mag-isa. 3 araw pagkatapos ng pagbangon ni Kapitan Rouge, nagsimula ang mga kakaiba sa barangay. Una, nawala ang mga aso. Lahat ng aso sa San Isidro, biglang tahimik. Walang tumataho kahit gabi. Kinabukasan, natagpuan silang lahat sa may gilid ng ilog. Patay, walang dugo, at bukas ang dibdib. Walang puso. Parang may kumain, pero malinis ang paligid. Ang alawa, nagsimulang magkasakit ang mga bata. Lagnat na mataas, nananaginip ng parehong bagay. Isa matandang lalaki na nakaputi na may butas sa dibdib, himihingi ng piso para sa puso. Kahit anong gamot ng doktor sa bayan, hindi bumababa ang lagnat. Hanggang may isang ina na nagdala sa akin ng anak niyang 5 taong gulang. Nang hawakan ko ang pulso niya, malamig. Pero ang dibdib niya, mainit na mainit at may tibok na mabilis na mabilis. Parang 2 puso ang nasa loob niya. Tinawas ko siya. At sa tawas, lumitaw ang mukha ni Kapitan Rouge. Gumingiti. Tumingin siya sa akin sa loob ng aluminyo at sinabi, malinaw na malinaw kahit walang tunog. Kulang pa ako ng isa, Mang Berto. Yung buo ang loob. Naintindihan ko na noon. Hindi lang kaluluwa ang hinintay niya. Kailangan niya ng kapalit na puso. Puso ng taong hindi natatakot, hindi sumusuko, hindi bumibigay. At sa buong barangay, ako lang ang natitira na ganoon. Ako ang huling piraso para makumpleto niya ang ritual niya. Kaya nagtago kami sa loob ng bahay. Ininturahan ko ng bawang at asin ang lahat ng bintana at pinto. Nilagyan ko ng krus na gawa sa kawayan ang bawat sulok. At tuwing gabi, binubulong ko ang orasyon ng 7 Kapeder, ang orasyon na nagtatago sa bahay mula sa mga mata ng mga hindi tao. Pero hindi sapat. Isang gabi, mga 11:00, natutulog na ang mga anak ko. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Tuk, tuk, tuk. 3 beses. Hindi malakas, pero parang may dalang bigat. Pagbukas ko na maliit na butas sa bintana, wala roon. Pero sa labas ng bakuran, nakatayo ang isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Hindi ko makita ang mata. Sa kamay niya, may hawak na maliit na supot na pula. At sa loob ng supot, may tumutibok. Alam ko agad kung ano yun. Puso ng aso. Inilapag niya sa harap ng gate namin. Tapos umikot na parang mananayaw. Habang binubulong ang isang dasal na baligtad, narinig ko ang mga anak kong sumigaw mula sa kwarto. May langgam, tatay. Puno ng langgam ang bibig ko.
Pumasok ako sa kwarto nila. Bukas na bukas ang bibig ng mga anak ko at talagang umaakyat ang maliliit na langgam na pula mula sa lalamunan nila. Hindi ordinaryong langgam. May pakpak. At sa bawat langgam na lumalabas, may dalang maliit na piraso ng dugo. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang pinakamalakas na anting-anting na ipinamana sa akin ni Lola Saling. Isang bato na itim na may ukit na krus, nakabalot ng pulang sinulid na binasa sa langis ng niyog na may dugo ng itim na manok. Inilagay ko sa dibdib ng mga anak ko. At sa unang pagkakataon, umiyak ako. Dahil alam ko, hindi na ako makakalaban ng nakatago. Kinabukasan, dinala ko ang buong pamilya sa simbahan. Sa loob ng simbahan. Doon kami natulog, doon kami kumain, doon kami nagdasal. Akala ko ligtas na kami. Pero noong ikatlong gabi namin doon, habang nagro-rosaryo ang buong barangay sa labas, may nakita akong kandila na itim na nakatayo sa gitna ng altar. Walang tao ang nagladay. At sa ibabaw ng kandila, nakasulat ng dugo, Berto Ores MNA. Sa gabing yun, naintindihan ko na, hindi na ako makakatakas. Kailangan kong harapin siya. Hindi na sa sementeryo. Hindi na sa bahay, kundi sa plaza mismo ng barangay, sa gabing ondas, kapag bukas ang pintuan ng langit at lupa. At doon ko malalaman kung sino talaga ang mas malakas, ang albularyo na nagtatago sa oresyon, o ang kapitang walang puso na handa ng kunin ang akin. Kabanata 5, Yenji Huling Labanan, Nobyember 1, 2023. Andes. Walang kuryente sa buong Go simula alas 6 ng gabi. Walang radio, walang cellphone signal, walang ilaw kahit sa simbahan. Arang sinadya ng langit na itago ang barangay San Isidro sa dilim. Alas 11:30, nagsimula ang lakad ng mga tao papunta sa sementeryo. Dala-dala ang kandila, bulaklak, dasal. Pero hindi ordinaryong andes ito. May amoy sa hangin, amoy ng nasusunog na balahibo at asin. At sa gitna ng plaza, nakatayo si Kapitan Rouge. Hindi na nakadamik kapitan. Nakasuot ng puting barong na puro dugo sa dibdib. Bukas ang butuns hanggang baywang. Kita ang butas kung saan dapat naroon ang puso niya. Ngumingiti siya sa lahat, pero hindi gumagalaw ang bibig. Parang may ibang gumagamit ng katawan niya. Nasa harap ko ang buong pamilya ko. Hawak ko ang kamay ng asawa ko at ng mga anak. Sa bulsa ko, ang anting-anting na itim at ang 7 sundang nagawa sa kawayan na pinahiran ng langis ng niyog at dugo ng itim na manok. Sa kaliwang kamay ko, ang rosaryo ni Lola Saling nagawa sa buto ng kalabaw. Biglang tumigil ang lahat ng tao. Dahil nagsimula si Kapitan Rouge magsalita. Pero hindi na boses niya yun. Boses na matandang babae na nakita ko sa sementeryo. Malalim, mabagal, parang galing sa ilalim ng lupa. Berto, handa ka na ba talagang ibigay ang puso mo? Hindi ako sumagot. Sa halip, hinila ko ang pamilya ko papunta sa gitna ng plaza, sa tapat mismo niya. Tumingin ako sa mga tao at malakas kong sinabi, kung may naniniwala pa sa Diyos at sa oresyon, tumabi kayo. Dahil ngayong gabi, hindi na ako ang magtatago. Tumabi sila. Lahat, kahit yung mga barangay tanod na dating kasama ni Cap Rouge. Naiwan kaming dalawa sa gitna ng bilog na ginawa ng mga tao. Kinuha ko ang unang sundang. Pinutol ko ang palad ko. Dugo ang tumulo sa lupa. Binulong ko ang unang orasyon, ang 7 ka dugo, 7 ka pader. Biglang umikot ang hangin, para may humigop sa plaza. Kinuha ko ang pangalawang sundang. Inutol ko ang kaliwang palad ko rin. 2 kamay ko ng duguan. Binulong ko ang pangalawang orasyon, ang orasyon ng pagtatwa sa dilim. At doon na nagbago ang lahat. Lumaki ang anino ni Kapitan Rouge sa lupa. Hindi na tao. May pakpak na paniki. May sunggay na baluktot. May buntot na parang ahas. At sa dibdib niya, ang butas may lumalabas na usok na itim. Tumakbo ang mga tao. May mga sumigaw. May mga humimatay. Pero hindi ako gumalo. Kinuha ko ang ikatlong sundang. Pinutol ko ang noo ko. Dugo ang tumulo sa mga mata ko.
Hindi ko na makita ng malinaw. Pero narinig ko ang boses ni Lola saling sa loob ng ulo ko. Huwag kang matakot, Berto. Ang dugo mo ang magbubukas ng pintuan. At ang dugo mo rin ang magsasara. Lumapit siya sa akin. Kapitan Rouge, o kung ano man ang nasa loob niya. Inilahad niya ang kamay niya. Sa palad niya, may hawak siyang itlog na itim. Pero hindi na itlog. Puso yun. Puso na maliit, parang sa bata. At alam ko kung kanino yun. Yung sa unang aso na pinatay niya. Isa pa lang ito, Berto. Sabi niya, kulang pa ako ng isa. Yung sayo, hindi ako nagsalita. Sa halip, kinuha ko ang huli kong sundang. Inilagay ko sa lig ko. Hindi ko puputulin. Pero ipinakita ko sa kanya na handa akong gawin. At doon ko binulong ang pinakaipinagbabawal na orasyon. Ang orasyon ng pagbabalik ng puso. 7 beses ko binanggit ang pangalan niya. 7 beses ko hiniling na may balik sa kanya ang lahat ng ninakaw niya. At sa ika-7 pagkakataon, biglang sumigaw siya. Hindi na boses ng babae. Boses niya na. Boses ng tao na natatakot. Berto, tama ene. Tama ene. Tumigil ang hangin. Nawala ang pakpak sa anino niya. Nawala ang sunggay. At sa harap ng lahat, biglang bumagsak si Kapitan Rouge sa lupa. Dugo ang lumabas sa bibig niya. Dugo na itim. Lumapit ako. Inilagay ko ang 2 palad ko na duguan sa dibdib niya. At doon ko naramdaman. May bumalik. May pumasok ulit sa butas. Maliit. Mainit. Tumibok. Bumukas ang mata niya. Hindi na itim. Pula. At ang huling bagay na sinabi niya sa akin habang humihinga ng malalim. Salamat. Salamat sa pagbabalik ng puso ko. Pagkatapos noon, tumingala siya, ngumiti, at tuluyang nawala ang hininga. Akala ng lahat, tapos na. Akala ng lahat, nanalo ako. Pero hindi pa, dahil habang inilalagay ko ang kamay ko sa dibdib niya, may isa pang tibok ang narinig ko. Hindi sa kanya, kundi sa loob ko. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon. Kapag tinitingnan ko ang salamin tuwing 3 oras na madaling araw, 2 kaming ngumingiti. Kabanata 6. Matapos ang undes na yun, tahimik na ang barangay San Isidro. Natapos ang libing ni Kapitan Rouge ng matino. Nandoon ang buong puso niya sa dibdib, maliit na nga lang, parang sa bata, pero naroon. Nagdasal ang lahat. Nagtawanan pa nga ang mga matatanda na kesyo. Natakot daw ang aswang sa dugo ni Mang Berto. Peti ang mga anak ko, gumaling na. Bumalik ang kulay sa mukha nila. Bumalik ang tawang malakas sa bahay namin. Ako naman, tahimik lang. Hindi ko na kinukuwento sa kahit sino ang narinig ko noong gabing yun. Ang pangalawang tibok sa loob ng dibdib ko. Ang pakiramdam na parang may kasama akong nakatingin kapag tinitingnan ko ang salamin. 1 linggo pagkatapos ng libing, gabi na Martes, 3:00 na madaling araw. Gising ako. Mainit ang kwarto kahit bukas ang bintana. Tumayo ako, pumunta sa maliit na salamin sa may lababo. Tiningnan ko ang sarili ko. Matanda na ako. Umuti na ang buhok. May mga peklat sa noo at palad mula sa labanan. Pero habang nakatitig ako, may isa pang ngiti ang lumitaw sa salamin. Hindi galing sa akin. Sa likod ko. Sa balikat ko. Parang may isa pang Berto na nakatayo roon. Pero mas matangkad. Mas payat. At ang mga mata itim na itim. Hindi ako gumalaw. Hindi ako natakot. Sa halip, tinanong ko sa salamin mismo. Sino ka? At sumagot siya. Hindi sa bibig ko. Sa loob ng ulo ko. Pamilyar na pamilyar ang boses. Salamat, Mang Berto. Salamat sa pagbabalik ng puso ko. Dahil ngayon, hindi na ako ang walang puso. Ikaw na. Sa mga araw na sumunod, hindi na ako nagkwento sa kahit sino. Pero may mga pagbabago. Kapag may dumudulog sa akin na may sakit, mas mabilis akong gumaling sa kanila. Minsan, hindi ko na kailangang magdasal. Hawak ko lang ang kamay nila. Nawawala ang lagnat. Kapag may nagtanong kung ano ang sikreto,
ngumingiti lang ako. Dalawa kaming ngumingiti. At tuwing Ondas, kapag pumupunta ako sa libingan ni Kapitan Roach para magdasal, may isa pang kandila na nakatayo sa tabi ng akin. Itim. At kapag tinitingnan ko ang libingan niya, walang damo sa ibabaw. Parang may taong madalas na humihiga roon. Kaya ngayon, mga kaibigan, kapag naririnig niyo ang kwentong ito at nagtataka kayo kung sino talaga ang nanalo sa labanan na yun, hindi si Mang Berto, hindi rin si Kapitan Roach. Ang nanalo ay ang kapangyarihan na hindi na kailangang pumili ng panig. At kung may isang aral ako sa inyo ngayong gabi, huwag kayong magmalaki kapag nanalo kayo sa laban ng kulam. Dahil minsan, ang premyo mo ay hindi lang tagumpay, kundi kasama magpakailanman. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin matapang ka. Kaya ngayon, gawin mo to para sa akin. Mag-comment ka sa baba ng 2 puso kung naniniwala ka pa rin sa kwentong ito. I-like ang video at i-subscribe sa channel para hindi ka maiwan sa susunod na kwento. Dahil sa susunod na Ondas, may isa pang albularyo na magkukwento. At baka, kamukha mo ang una niyang pasyente. Ingat kayo palagi. At kapag titingin kayo sa salamin mamayang 3 oras na madaling araw, huwag kayong magugulat kung dalawa kayong ngumingiti. Paalam at salamat.